talagang napatatak sa Robin Padilla, syempre, eto yung kasama rin yung asawa ko, sa maging sino ka man. Nasabi nga ni Christopher, ang kwento niya noon, first-hand experience niya, I think you were shooting in Meralco Theater, di ba, sa may Manila. At punong-puno daw talaga ng mga tao yun, to the point na kailangan na yata kayong iakyat para sa ganun makita kayo ng mga tao. Dahil gusto lang kayong masilayan, of course, ni megastar Sharon Cuneta, no? So how was that experience, Sir Robin? Nung birthday ko, sabi ko nga sa'yo nagulat ako, birthday ko, binigyan ako ng party ng Viva sa Green Hills. Talagang malaking party. Dumating ang mga sikat. Nagulat ako. Dumating si Sharon Cuneta, dumating si Vilma Santos, lahat, ma'am. Sabihin mo na ng sikat ng panahon na yun. Dumating, sabi ko, ganito pala ang pakiramdam. Hanggang sa pinagsayaw kami ni Boss Vic ni Sharon. Si Sharon Cuneta kasi idol ko yan. Idol ko talaga yan. Sa Baguio pa lang. Sa Baguio, nagsushooting yan ng pelikula, yung Friends in Love. Pero lahat ng pelikula niya, napanood ko, yung Dear Heart, P.S. I Love You. Sila kasi yung uso nun Nung panahon namin, sila ni Gabi talaga yun. Yes, Sharon Gabi. Oo, yun ang mga pag nakikipag-date ka, kailangan manonood ka ng pelikula ni Sharon para makapag-golden hands ka. Yun ang rule nung araw. Kaya napanood ko lahat ng pelikula ni Ma'am. Kaya nang susunod sa Baguio, hinabol-habol ko yan. Talagang yan. Kasi nag-motorcade sila sa Session Road. Pataas yun. Hinahabol ko talaga. Hindi ko mahabol. Tapos palayo ng palayo. Alam mo, parang pelikula. Palayo ng palayo sa sarili. Hindi man lang ako tinignan. Sabi sa sarili ko talaga, bahalang araw magkikita tayo. Kaya nung nagsayaw kami, sinabi ko sa kanya yun. Sabi ko, kaya lang, medyo malungkot pa nga si Ma'am nung birthday ko kasi meron siyang kalungkutan na pinagdadaanan. Ewan ko nga kung naririnig niya ako sa mga sinasabi ko. Masaya mo kami. Sabi ko, alam mo po, Ma'am Sharon, bata pa ako. Hinabol-habol ko pa kayo sa Baguio. Hindi ako makapaniwala. Nagagawa na tayo ng pelikula. Yun, siguro magkaraan lang ng 5 araw, 6 na araw, nagsushooting na kami ng mag-isino ka man. Hindi talaga ako makapaniwala. Isipin mo, idol mo. Tapos ang direktor, si Eddie Rodriguez, nung bata ka, lagi mo napapanood sa channel. Wow. Yes. Channel 9 yung araw Channel 9 yung mga pelikula. So, ano yung reaction? Naalala mo ba nung lumabas at finally, grabe, as in breaking all the box office records, yung maging sino ka man? Nung panahon na kasi na yun, wala pang social media wala magtataka ka kung saan nang gagaling ang tao. Kasi ngayon, napakadali mo nang hanapin. Ma-tweet ka lang sa ganitong lugar, andun na yung mga tao. Eto, nung panahon na to, walang kahit anong komunikasyon kundi maitim na telepono. Yung telepono maitim na landline. Noong araw, nasasyak kami ni Sharon. Kahit si Sharon, kahit si Ma'am. Nasyak din si Ma'am. Si Ma'am na yun. Si Ma'am Sharon na yun. Pag pumupunta kami sa isang lugar, pag kumakapal talaga yung tao, hindi mo alam kung saan ang gagaling yung tao. Yes. At hindi sila mapakiusapan nung panahon na yun. Talagang yung Viva nga, nawasak ang gate nun. Wow! Nakaabot ako sa bubong. Sa bubong ako dinaan, palabas. Sa Viva sa Viva, dyan sa Scout Albano. Hindi mo maipaliwanag kasi, hindi mo maihambing ngayon. Kasi ngayon, andyan ang social media. Noon kasi wala talaga. Hindi mo alam paano nila nalaman na nandun ka. Yun na nga. Paano yun? No? Paano nila nalaman? Talagang lahat nun, lagi kaming itinatakas. Kahit saan kami pumunta ni Ma'am, itinatakas kami. Restaurant, hindi kami makalabas. Dadaan kami sa likod. Alam mo, nakakainis mo tanggapin, ha? Nakakainis tanggapin, Pero champion ko talaga. Taas ang kamay ko sa'yo. Nagkakagusto na nga ako sa'yo, Mahal na kita palagay ko, Maging sino ka man.